Yan ang epekto ng tsunami. Tinangay yung mga sasakyan kung kaya't nagkapatong-patong sila dyan sa tabi. Ito rin, tanda kung saan yung water level, andyan yung basura. At dito yung putik sa stairs. Parang pelikula, naging madamdamin ang paghihiwalay ni Ami at ng mister niyang hapon. Mama, gamot eh! Matapos i-anunsyo ang mga pangalan ng top 10 bar examinees, sari-saring emosyon ang nasaksihan ko. Age doesn't matter, right? Oh, you can make it into the bar. Gaano man katibay ang mga bahay dalanginan, tulad ng ibang mga estruktura, unti-unti rin itong nasisira at naluluma. Kung sisilipin nyo sa loob, makikita nyo puno na ng kalawang. Dahil dun sa mga kalawang na nasa loob, unti-unti na naghihiwalay itong 2 pirasong bakal na ito na dati ay magkadikit. Isang bangungot ang pinagdadaanan ngayon ng Japan matapos ang lindol at tsunami noong March 11. At ngayon, pinangangambahan naman ang isang nuclear meltdown bunsod ng pagkaabirya ng Fukushima Nuclear Power Plant. Nasundan ng GMA News ang bakas ng trahedya. At narito ang report ng ating kabrigadang si Chino Gaston. Sinira ng lindol at sumama sa Japan ang kinabukasan at pangarap. March 12, 2011, isang araw matapos ang intensity 8.9 na lindol na yumanig sa Japan na sinundan ng tsunami, ipinadala ko rito ng GMA News para tutukan ang kalagayan ng mga kababayan nating naipit sa kalamidad. Ito na siguro ang pinakamapanghamong coverage na susuungin ko sa mahigit 10 taon ko bilang isang reporter. Pagdating ng aming team sa pinakasentro ng lindol at tsunami dito sa syudad ng Sendai sa Miyagi Prefecture, ito ang aming dinatnan. Magulong paligid, mga sirang bahay, at patong-patong na mga sasakyan. Iba talaga kapag nakikita mo ng malapitan ang lagim na ilang oras lang ang nakakaraan sa telebisyon ko lang na malas. Yan ang epekto ng tsunami. Tinangay yung mga sasakyan kung kaya't nagkapatong-patong sila dyan sa tabi. Ito rin, tanda kung saan yung water level, andyan yung basura. At dito yung putik sa stairs. Dahil wala pang 3 araw mula nang tumama ang kalamidad, walang tigil pa rin ang rescue operations. Umaasang may masasalba pang buhay. At tila hindi pa sapat ang kamalasang dinaranas na ito ng Land of the Rising Sun dahil nagkaroon din sila ng nuclear crisis bunsod ng pagsabog ng mga reaktor sa Fukushima Nuclear Power Plant. Bunga nito, agad inilikas ang may 3,000 residenteng malapit sa planta. March 13, ikalawang araw ko dito sa Japan. Pila-pila ang mga tao sa Fukushima na nagpapasuri ng radiation exposure. Thyroid cancer daw ang maaaring idulot ng sobrang radiation sa isang tao. Kaya agad binigyan ng iodine ang mga residente rito bilang pangontra sa epekto ng radiation. Sa kabila nito, siniguro naman ng mga otoridad na mababa lang daw ang radioactive level nito at hindi raw makakaapekto sa tao. Samantala, inaalam pa rin daw ng Philippine Embassy to Japan kung may mga nadamay na Pinoy sa naturang trahedya. Tinataya kasing mahigit 2,000 Pilipino ang naninirahan dito. Sa pangatlong araw ko dito sa Japan, pahirapan na sa pagkuha ng pagkain. Nagkakaubusan na rin ng gasolina na siya ngayong problema ng ating embahada. Sa oras kasi nakapusin sila ng gasolina, mahihirapan na raw silang i-evacuate ang mga kababayan nating naiipit sa Fukushima. Ngunit ang higit na ikinababahala ng lahat ang pagsabog ng reactor number 3 sa nuclear power plant. We recommended to our embassy in Tokyo and the ambassador agreed with our proposal to stay put, no?
mahirap pa sa mga ibig lumikas ang masungit na panahon. Kasalukuyang 0 degrees Celsius ang temperatura dito at umuulan. Ayon sa mga local weather forecast, nakatakda ring mag-snow dito sa Sendai simula bukas. Walang katiyakan kung ano ang naghihintay sa amin bukas o sa mga darating pang araw. Tanging pananampalataya ang aming sandata. Pang-apat na araw namin sa Japan at pangatlo sa Sendai. Isang mahabang pila ang tumambad sa akin. Lahat matyagang pumipila sa pag-asang makakabili pa sila ng makakain. Ito na yung sinasabi naming napakahabang pila ng mga taong ibig bumili ng kahit anuman dito sa isang department store. At susubukan natin dito sakaling makabili tayo, no, o mapahintulutan tayong bumili ng supplies ng kahit anumang pagkain, tubig at mga damit para sa ating mga susunod na araw. How are you feeling now? いや本当何でもいいから買えれば食べたいって買ってる。そうですね。とにかく物がないんで、なんですか本当に、不安ですね。物がないんで。 Nang maghapong iyon, nakaranas ng mahigit 13 aftershocks ang Japan. Dagdag pa ang pangambang muling magka-tsunami. Binisita ko rin ang airport sa Sendai. Ang lugar na ito raw ang binayo ng husto ng tsunami. Sa aking labas, ito, parang pinaglaruan ng higante ng mga sasakyan na siyang nakapark dito sa airport nang rumagasa ang tsunami. At huwag na lang natin isipin kung may mga tao ito ng panahon na nanalasa dito ang tsunami. Napakatindi ng pinsala na dulot nung dumaang tsunami dito. Mabuti na lamang ang structure ng airport mismo ay parang intact pa, no? Hindi pa nasisira at wala nga tayong nakikitang bitak dito. Nagmistulang evacuation center ng mga nasalanta ang airport na ito. Nagsimula na ring bumagsak ang niebe ng araw na yon. Mga yelo mula sa langit na lalo lamang nagpalungkot sa kapaligiran. Dahil dito, naging mas mahirap ang rescue operations at nagkaroon na namang muli ng pagsabog sa mga reactor sa planta. Inabisuan ng gobyerno ng Japan ang mga nakatira malapit sa planta na huwag nang lalabas ng kanilang mga bahay. Dala na rin ng nakaambang panganib, pinayuhan na kaming mag-empake ng Philippine Embassy. Yung hotel room na ito ang nagsilbing bahay namin itong mga nakalipas na 3 araw. At dito na rin kami nagmo-monitor ng kung ano man nangyayari sa buong Japan. No? Dito, dahil wala na mga damit, naglalaba kami. At least may power. Nakaka-charge tayo at may heating kaya hindi malamig. Kahit na napakatindi ng temperature sa labas at nagsusnow na. Nang mismong araw na yon, sinimula na ng embahada na sunduin ang iba pang Pilipino sa Fukushima. Parang pelikula, naging madamdamin ang paghihiwalay ni Ami at ng mister niyang Hapon. Mama, gambatte! Ramdam sa mga luha ni Ami ang kalungkutan habang ang anak nilang si Aika bumaba ng bus para hagkan ang kanyang ama. Sakay ng isang bus kasama kami sa mahigit 40 Pilipino na inilikas papuntang Tokyo. 3 pick-up points sa Fukushima ang aming daraanan kung saan naghihintay ang ilang pang Pilipinong i-evacuate palayo ng Fukushima. Habang nasa biyahe, kitang-kita ko ang saya ng ating mga kababayan. Batid kong nangangamba pa rin sila sa kaligtasan ng mga naiwan nilang asawa at mga kaibigan. Pasado alas 8 ng gabi nang makarating kami sa Tokyo. Okay lang kayo? Okay lang.
Kasamang ating mga kababayan, agad kaming idiniretso dito sa malaking silid. Dito, mainit na sabaw ang aming pinagsaluhan. Ang batang ito, saglit na inihabilin sa akin ng kanyang ina para asikasunin ang iba pa niyang anak. Bigla ko tuloy naalala ang mga anak kong naiwan sa Maynila. Lubos na pasasalamat ko na katulad ng mga batang ito, ligtas sila sa anumang peligro. Kinabukasan, patuloy pa rin sa pag-evacuate ang ating embahada sa mga Pinoy na naiwan sa Fukushima at Sendai. May mahigit 100 kababayan tayo na nailigas na papunta sa Tokyo. Sundalo kasi siya, siyempre yun ang ano niya eh. Hindi namin siya pag-aari pala pagka ganito. 43 ang iniligas ng Embassy Bus 1 mula rito sa Fukushima. Pero magkahalong lungkot at tuwa ang nadarama ng mga nakalikas dahil marami sa kanila ang nag-iwan na mga mahal sa buhay rito. Habang nasa biyahe, patuloy sa pag-iyak ang kababayan nating si Anet. Bukod kasi sa kanyang asawa, naiwan din sa Fukushima ang kanyang ate. Hindi sumama kasi yung mga anak niya ayaw din, tsaka asawa may pasok pa sa trabaho. Alas 10 na ng gabi nang makarating kami sa Tokyo. Ang malaking kwarto na ito sa loob ng Franciscan Church sa Tokyo magsisilbing pansamantalang tuluyan ng ating mga kababayan mula Fukushima hanggat pinaplano pa nila ang kanilang susunod na hakbang. Walang kasiguraduhan ng mga susunod na araw para sa aming lahat dito. Pero ang mahalaga, ligtas kaming lahat. Sa aking pananatili dito sa Japan, sari-saring emosyon ang aking nasaksihan at iba't ibang tao din ang aking nakilala. Pero sa kabila ng matinding trahedya at panganib na nakaamba, matibay pa rin ang kanilang panalangin na maaayos din ang kanilang kalagayan. Patuloy na magsusubaybay sa mga isyu ng bayan, ako si Chino Gaston para sa Iisang Brigada. Trisha, tama-tama tong storya mo ngayon kasi magsesemana Santa na at marami tayong mga kababayan Jack magbibisita iglesia na naman. Ano-anong simbahan ba itong mga to? Ma'am, pinuntahan po namin itong San Sebastian Church sa Manila. Tapos nagpunta rin po kami sa May Santa Ana Church sa Manila rin po. Tapos nagpunta rin kami ng Laguna. Medyo dinayo po namin yung probinsyang yun para po makita rin itong pinagmamalaki po nilang Mahayhay Church. Doon po sa San Sebastian Church, ma'am, actually sumama po ako sa isang bisita iglesia tour. Napaka-interesting po. Actually, ma'am, habang nandun po kami sa door, napitigan po namin itong video na ito. Okay. Ito yung San Sebastian Church. Kasi interesting itong simbahan na to dahil piece per piece daw yan na dinala dito sa Pilipinas. Galing pa ng Europe, no? Ng Belgium para buuin. Marami hindi nakaka-appreciate kung anong klaseng paghihirap ang ginawa para lang mabuo itong mga simbahan na to. Totoo po yan, ma'am. Kaya lang, ma'am, sa kabila ng ganda nitong San Sebastian Church, kung susuriin po natin ang malapitan, yung mga dingding niya, saka mga poste, kapansin-pansin na yung mga kalawang. Kasi nga metal ito, no? At yung iba namang mga luma nating simbahan, napapabayaan, kung minsan nire-renovate, yun ang malungkot, no? Panoorin natin itong storyang binantayan at tinutukan ng ating kabrigadang si Trisha Zafra. Sa tuwing sinusubok tayo ng mga problema o kaya'y nawawalan na tayo ng pag-asa, ang tahanan ng Diyos ang ating takbuhan. Ngunit gaano man katibay ang mga bahay dalanginan, tulad ng ibang mga struktura, unti-unti rin itong nasisira at naluluma. Lalo pat karamihan sa mga simbahan natin, mahigit ilang siglo nang nakatayo. Katunayan, ilang mga digmaan at kalamidad na rin ang kanilang pinagdaanan. Ngayong pumasok na ang panahon ng Kwaresma, kamustahin natin ang kalagayan ng ilan sa kanila.
Kahit sa susunod na buwan pa ang Semana Santa, napaaga ang aking bisita iglesia. Meron na pala kasing travel and tour agency na ang pinopromote na pasyalan ang mga makasaysayan nating simbahan. Nagsimula itong plano na ito ng pagbibigay ng tours dahil kami mismo naranasan namin kung ano yung ganda at kahalagahan na binibigay nitong mga lumang simbahan. Isa sa paboritong destinasyon ng mga tour guide ang San Sebastian Church dito sa Quiapo, Manila. Nakakabilib daw kasi ang istruktura nito na gawa sa bakal. Lahat ng purong bakal. Bago pa man naging gawa sa bakal ang kabuuan ng San Sebastian Church, 3 beses na pala itong itinumba ng 3 malalakas na lindol. Kaya noong 1891 mula Belgium, isa-isang dinala ng mga Augustinian Recollects ang mga bakal na bubuo ng bagong San Sebastian Church. Isang National Historical Landmark sa Pilipinas ang San Sebastian Church. Nominado rin ito ngayon bilang World Heritage Site ng UNESCO. Kung titingnan niyo itong simbahan, napakaganda. Yung kulay ng dingding niya, ng poste niya, para bang sadyang-sadya yung pagkakahalo-halo ng mga kulay berde, kulay brown. Pero, pag tinignan natin ang malapitan, ito pala yung sanhi nung ganong klaseng kulay niya, kalawang. Katulad na lang nito, kung sisilipin niyo sa loob, makikita niyo puno na ng kalawang. So unti-unti umuumbok mula sa loob. Tapos dahil sa pag-umbok na yon, dahil dun sa mga kalawang na nasa loob, unti-unti na naghihiwalay itong 2 pirasong bakal na ito na dati ay magkadikit. Kasama ang tour guide, inakyat namin ang pinakakisame ng simbahan. Dito, makakapal na kalawang ang sumalubong sa amin. Itong part na to, kinakalawang na rin? Kinakalawang na rin siya. Actually, maraming mga tagas dito sa roof na to na dito dumadali mismo yung tubig dyan, sa mga columns na yan. Kaya dito dumadali yung tubig pababa. Ayon sa National Center for Culture and the Arts o NCCA, kung hindi maaagapan ang pangangalawang ng mga haligi ng San Sebastian Church, hindi malayong matulad ito sa Christchurch Catholic Cathedral sa New Zealand. Because the whole church is made of steel, and so if rust eats away at the steel, naturally the whole structure will be weakened, and that will happen. What is feared will happen. Kung sakali raw na sorpresahin tayo ng isang malakas na lindol katulad ng tumama sa Japan, hindi ito kakayanin ng kinakalawang na kabuuan ng San Sebastian. Kumpara naman sa San Sebastian Church, di hamak na mas madali raw ayusin ang mga matatandang simbahang yari sa bato. Katulad na lang ng Santa Ana Church sa Maynila pa rin. Makasaysayan daw ang simbahang ito. Maliban pa sa mga diggings na nakuha dito, naging burial site ito, Chinese merchant time, even before the Hispanic. Naging libingan din ito, mataas ito na area. At nagiging asylum din ito during World War II. Dahil napanatili ng simbahan ng Santa Ana ang orihinal nitong istruktura, idineklara itong National Cultural Treasure ng National Museum. Kung isa kang deboto ng Santa Ana Church, hindi maaaring hindi mo pasukin ang kamarin o ang likod ng kanilang altar. Dito ko nakakwentuhan si Philip, ang tagapamahala ng kamarin. Bata pa ako, nandito na ako kasi nakikita ko yan na unti-unti na nasisira. May mga bukbok, may mga parts na butas na. Pero wala talagang means at saka walang effort yung mga parishioners para pag-isipan. Mabusisi talaga at saka mga experts naman yun na trained Spain. And even the paintings that they use is imported from Spain. Mabusisi raw talaga ang ginagawang pagre-restore ng Santa Ana Church. Gayunpaman, pinagtsatsagaan daw nila ang pagpapanumbalik ng orihinal nitong itsura para mapanatili ang ipinagmamalaki nitong kasaysayan. Lalo't tila may mga bagay pa raw na ngayon palang natutuklasan tungkol sa nasabing simbahan.
Katulad na lamang nitong nakaraang buwan, isa umanong milagrosong balon ang nahukay ng grupo ni Architect Joel Rico. Pinaniniwala ang taong 1500s pa raw narito sa mismong tabi ng simbahan ang balong ito. Noong panahon pa bago dumating ng Kastila, pinaniniwalaan na nila kilabathala na merong balon dito kung saan ang mga Diyos ay naglalagi. Milagroso sila. They are considered miraculous. Nung dumating noong 1571 ang mga Kastila sa Pilipinas, sa Manila, ginamit nilang instrumento ng pag-convert sa mga tao dito ay ang paniwala nilang tribal or Muslim into Christianity. Bago pa man daw na itayo ang Santa Ana Church noong 1720, may kapilya na raw sa ibabaw ng balon. Patunay lang na kung hindi pinursiging ayusin ang Santa Ana Church, habang buhay na sigurong matatabunan ang itinatagong kasaysayan ng Santa Ana. Ngayon, may pangambang anumang oras, maaaring gumalaw ang mga fault line. Kaya minamadaling palitadahan ang mga dingding ng simbahan para may laban ito sakaling yanigin ng malakas na lindol. Ayon sa Department of Tourism o DOT, importante raw sa turismo ang tamang restoration ng heritage churches gaya ng Santa Ana. Sir, speaking about restoration, sir, gaano po ito ka-importante in keeping our heritage churches? Napaka-importante nito at kailangan natin talagang pagtulungan ang mga proyekto that will restore and to keep our ancient buildings and mga traditions in good order and in condition. Sa 10 World Heritage Sites sa bansa, 4 dito mga lumang simbahan, katulad ng La Asuncion de Nuestra Señora Parish sa Santa Maria, Ilocos Sur, San Agustin Parish sa Paway, Ilocos Norte, Santo Tomas de Villanueva Parish sa Magyao, Iloilo, at ang San Agustin Church sa Intramuros, Manila. Para mas kilitiin pa yung interes ng ating mga kababayan na magpunta sa mga heritage churches, saka para mas kilalanin pa itong mga simbahan na ito, may naisip na programa ang Department of Tourism. Gumawa sila ng booklet na ito na parang passport. Ang tawag nga sa kanya Heritage Pilgrimage Passport. Sa unang page niya, ilalagay mo yung detalye ng iyong pagkakakilanlan. Tapos sa second page, andun yung mapa ng Pilipinas, yung mga destinasyon na pwede mong puntahan using this passport. And then sa mga susunod na pahina, nandun yung mga pictures ng mga heritage churches natin dito sa Pilipinas. Plano ng DOT, kapag nakapunta ka rito, dala-dala itong passport na ito, tatatakan nila itong pahina na ito. Ngayon, halimbawa, makasampu kang simbahan, makapunta ka yan, sa ganito karaming simbahan, halimbawa, plano ng DOT na magbigay din ng incentive. In Europe, they already charge you 5 euros, 10 euros to enter a church. Dito naman sa Pilipinas is pag pumunta mo sa simbahan, pag sarado pa nga yung simbahan, kakatukin mo lang yung pinto ng parish priest, he will open the church for you and give you a personalized tour of the building himself. Sa dami ng lumang simbahan dito sa Pilipinas, 30 lamang sa mga ito ang pinili ng NCCA para i-restore. Hindi raw kasi sapat ang pondo ng gobyerno para panatilihin ang lahat ng lumang simbahan sa bansa. Maswerte ang simbahan gaya ng San Agustin Church sa Intramuros, Manila. Maliban sa nalampasan na nito ang ilang malalakas na lindol ng nagdaang siglo, kabilang din ito sa listahan ng UNESCO na nakakakuha ng suporta at pondo para mapag-aralan at maisaayos ng wasto. Pero para sa mga simbahang hindi pinalad na mapasali sa listahan ng UNESCO o NCCA, nakaatang sa balikat ng lokal na pamahalaan ang pangangalaga rito. Kahit mahigit 200 taon nang nakatayo ang Mahayhay Church sa Laguna, hindi ito kabilang sa World Heritage Sites ng UNESCO at NCCA. Kamangha-mangha ang ganda at ang kasaysayang bumapalot sa Mahayhay Church. Ang natatandaan ko lang, ito yung naging himpilan ng Amerikano nung panahon ng Second World War. Alam ko rin, nung araw ito ay ginawang, nung panahon ng Hapon, parang ito ay ginawang kulungan ng mga taga ritong pawang mga kalalakihan.
Yun nga lang, ang pagkaantigo ng simbahan, unti-unti nang nabubura. Nakilala ko si Mang Romy, deboto sa nasabing simbahan. Malaking kawalan daw sa ganda ng Mahayhay Church ang pagkawala ng mga larawan ng anghel sa kisame ng simbahan na animoy nakamasid sa mga nagsisimba rito. Yung mga paintings ng mga angels ay nasira na rin yun dahil sa katagalan na nga. Ano po yung tsura? Maganda po? Maganda. Maganda. Maging ang kampana ng simbahan, hindi na rin nagagamit matapos itong mabiyak ng tamaan ng kidlat noong dekada 80. You don't want all of your churches to look like everything was built in 2011. Each period has its own style of architecture. And the evolution of architecture as well as the interiors is extremely important to illustrate the creativity of people at that time. Mabigat nga raw sa bulsa ang pagpapanatili ng simbahan gaya ng Mahayhay. Ang pagtatanggal nga lang daw ng mga tumutubong halaman sa simbahan, inaabot ng 75,000 pesos. Sila ang ating takbuhan sa tuwing tayo'y nangangailangan. Pero ngayong sila naman na ang dumaraing, kanino naman sila hihiling? Kung pagtutuunan lang sana ng pansin ng mga kinauukulan ang problema ng ating mga simbahan, ang pagpapanatili sa kanila, hindi na lang natin iaasa sa mga dasal. Tamaan man tayo ng lindol o ng ano pa mang sakuna, sana ay maisalba tayo at maisalba rin sana natin ang mga estrukturang ito. Dahil hindi lang naman po dasalan ng ating mga simbahan, salamin din ito ng ating mayaman at makulay na kultura at kasaysayang habang buhay magpapaalala sa atin ng ating pagka-Pilipino. Patuloy na magbabantay sa mga isyu ng bayan. Ako si Trisha Zafra kasama sa iisang brigada. Hello, ma'am. Uy, Dano, maganda tong kwento mo ngayon kasi tungkol sa bar exams. Yes, ma'am. Nilabas na nga ng formal ang mga resulta ng 2010 bar exams and napansin namin na iba yung emosyon na ipinakita hindi lang ng mga takers, pati na rin ng mga supporters na kasama nila. Isa ito dun sa reaksyon ng mga supporters na nakausap namin. I'm sure ang saya-saya nila kasi yung mga pumasa lalo na, no? Pero alam mo, Dano, marami kasing tumutok dito sa batch na ito ng mga nag-take ng exams kasi ito yung batch na sinabugan nung kumuha sila ng exams. Naalala mo yon? Ito rin yung batch na during the time na pagkuha ng bar exams until the time na nilabas yung resulta, marami ring mga issue ang kinasadlakan ng justice system. Ako, maganda. Napakalaking hamon ang hinaharap nitong mga pumasa ngayon sa bar exams ng 2010. At kung sila'y mga abogado na, marami ring inaasahan ng bayan sa kanila, di ba? Kaya panoorin ho natin itong pagtutok na ginawa ng ating kabrigadang si Dano Tingkungko. Lahat ng kilala niyang santo tinawag na ni Alvin, hindi niya tunay na pangalan. Ito kasi ang araw na lalabas na ang resulta ng bar exam na kinuha niya nung nakaraang Setyembre sa pangalawa ng pagkakataon. Nung una kong take, that was 2007. Bumagsak ang mundo ko nung nalaman ko na hindi ako pumasa at that time. Ang pinagdadasak ko lang, may include yung pangalan ko sa bar passers, list ng bar passers na 20.26. Nang mismong oras na yon, nagdadatingan na mga tao dito sa Korte Suprema. Ano mang oras mula ngayon na inaasahan natin na formal na ilalabas ang resulta ng 2010 bar exams? Itong video screen o projector screen na nakikita ninyo sa harapan ng Supreme Court, dyan lalabas yung pangalan ng papasa sa bar exams ng 2010. Hello guys! Go! Karaniwan naman yung mga nandito, hindi yung mga nag-take kasi kinakabahan. Siguro mga nasa paligid or in some other places. Halos karamihan ng mga supporter na narito may kanya-kanyang hawak na cellphone. Nakahandang itawag sa kanilang mga kakilalang bar examinee ang resulta ng exam. Paano ba namang hindi sila matetensyon? Sa 4,847 examinees noong 2010 bar exams, 982 o 20.26% lang ang nakapasa. Mas mababa sa 24.58% passing rate noong 2009 bar exams.
Sa taong ito ay binabaro ng Korte Suprema ang passing average sa 72% mula sa standard na 75%. In the Philippines, it's one lawyer for 1,800 population. In the US, it's one lawyer for 380 population. So sa tingin nila, kulang pa rin ang abogado dito sa Pilipinas. Matatandaan ding ang batch na ito ng examinees ang inabutan ng pagsabog noong September 26, 2010 sa tapat ng De La Salle University kung saan ginaganap ang huling linggo ng bar exams. Mahigit 4 na po ang sugatan. Karamihan sa mga ito, supporter ng mga kumukuha ng bar exam noong araw na yon. Sa kasalukuyan, nakasampa na ang kaso laban sa sinasabing suspect sa bar exam explosion. Bandang alas 5 ng hapon nitong Huwebes, sa wakas, inilabas na ang resulta ng 2010 bar exam. And the first place goes to, let me pronounce it correctly, Sinzon Jr. Cesario Antonio S. of the Ateneo de Manila University. Thank you. Matapos i-anunsyo ang mga pangalan ng top 10 bar examinees, sari-saring emosyon ang naasaksihan ko. Merong naiyak, nagtatatalon at nagsisigaw sa tuwa. Batchmate niyo po, bakit po ang saya-saya niyo po? Friend namin, tsaka alam namin yung sakripisyo at tsaka sa hirap na ginawa niya. Bumasa pa siya ng nalibang! Ang mga bar exam passers, kanya-kanya ng tawag sa kanilang pamilya. Hindi ako makapaniwala. Habang ang ibang supporters, inilabas na ang baon nilang listahan. Minarkahan kung sino-sino sa kanilang mga kaibigan na nakapasa at hindi. 235 po. Wow. Dito namin nakilala ang bar passer na si Rosita Chua Cham. Ipinagmamalaki niyang kahit 52 anyos na siya at isa ng certified public accountant, tinupad pa rin daw niya ang kanyang pangarap na maging abogado. Para ma-assure ko sa sarili ko lang na kahit age doesn't matter, right? You can make it into the bar. Pero hindi lahat ng naroon umuwing masaya. Sa pamamagitan ng isang text message, nalaman ni Alvin na sa ikalawang pagkakataon, nabigo siyang pumasa ng bar. Naisip ko yung mga gano'n, mga commentaries na maaring marinig ko na naman, mga reactions ng mga tao. Ang pinaghihinayangan ko lang talaga yung time and most of all, the money I spent. Pero hindi raw rito nagtatapos ang pangarap ni Alvin na maging isang abogado. Magte-take daw siya uli ng bar sa taong 2012. Samantala, kahit pakagat na ang dilim, patuloy pa rin ang pagdagsa ng mga tao rito sa Supreme Court. Nang oras na yon, siya namang pagdating ng 2010 bar exam top-notcher na si Cesario Antonio Sinzon Jr. o kilala sa palayaw na Ari, law student sa Ateneo de Manila University. The discipline of the mind should be accompanied by a kind heart. Sometimes it's more important to have heart. Sa simbahan din daw nanggaling si Ari. When you're praying and when you're hoping, you always pray na you just pass the bar. You know? You want an attorney na before your name, you want to formalize. Parang kumbaga, yun yung greatest prize after all the studies and all, after lahat ng sacrifice that you made in your bar review. And topping the bar is just icing on the cake. Nasa dugo raw nila Ari ang pagiging abogado. Sa katunayan, siya na ang ika-4 na henerasyon ng abogado sa kanilang pamilya. This is the certificate ng Gold Award. It's given to the person who gets the highest average. Halos 1 taon nag-review para sa bar si Ari. Ang kahong-kahong babasahin at mga librong ito, patikim pa lang daw sa hirap ng kanyang pinagdaanan para maging ganap na abogado. I'm happy to get rid of most of them nga. I don't want to see them around anymore. Parang dumaraan sa butas ng karayom ang isang estudyanteng nais kumuha ng abogasya. 4 o 5 taon ang kailangang bunuin sa kolehiyo depende sa mapipiling pre-law degree na muling susundan ng 4 hanggang 5 taong pag-aaral sa law school at aabutin pa ulit ng 1 taon para naman makapaghanda sa bar exam. Kalimitan daw umaabot mula 92,000 pesos hanggang kalahating $1,000,000 ang gastos para sa 4 na taon sa law school.
Isang malaking sugal daw ang pagkuha ng kursong abogasya. Gayunpaman, marami pa rin ang handang sumugal sa kursong ito, madikitan lang ng titulong attorney ang kanilang mga pangalan. Position of power rin siya. Marami responsibility sa isang lawyer. Kaya siguro marami ding gusto mag-lawyer. Siyempre pag lawyer, iba yung tingin sa'yo, mataas yung tingin sa'yo. So part na rin yun. Ito ay kahit pa ang profesyong ito, tulad ng iba ring profesyon, nadudungisan na rin ang reputasyon. Sa katunayan sa mga nakalipas na buwan, samot-saring issue na kapalibot hindi lang sa ating justice system kundi maging sa mga malalaking pangalan ng mga manananggol sa bansa. July 2010, inakusahan ng plagiarism si Supreme Court Justice Mariano del Castillo. Di umano kinopya raw ni Del Castillo mula sa iba't ibang law publication ng ilang bahagi ng kanyang desisyon tungkol sa kaso ng mga World War II comfort women. Isa pang abogado ang kasalukuyan ngayong nahaharap sa kontrobersya, si Ombudsman Merceditas Gutierrez na nahaharap naman sa kasong impeachment. Isang plea bargaining agreement kasi ang kanyang pinasok na naging pabor kay dating AFP Controller Carlos Garcia na nahaharap sa kasong pandarambong. Sa kasalukuyan, tinututukan ng buong bayan ang impeachment case ni Gutierrez na dinidinig ngayon sa Senado. Sa gitna ng kontrobersyang ito, marahil nagpagaan kahit paano sa kalooban ni Ombudsman Gutierrez na ang kanyang anak na si Margarita Gutierrez kasama sa mga pumasa sa bar exams. Ayon sa Integrated Bar of the Philippines o IBP, malaking bagay raw ang kredibilidad at integridad sa larangan ng abogasya. Napakahalaga yung public confidence in our judicial system. Kasi nga sabi nila, ang pinaka-last recourse ng taong bayan yung ating hudikatura, yung ating justice system. If the people mawalan ng trust and confidence sa ating judiciary, you can just imagine the chaos, yung kaguluhan, at magkaroon ng crisis of governance. We can't think negative all the time. Kasi if we go into that fatalistic point of view, parang may problema naman sa Philippines. There's no point in doing anything. But, diba, people like, I think, my generation at least, we believe that the Philippines is going forward. You know, the justice system is not perfect, probably like everything else, but we still have faith in. We have to have faith in the justice system. May ibang araw nag-abogado hindi para yumaman tulad ng ilan, kundi para talaga ipaglaban kung ano ang tama sa lipunan. Hindi sa lahat ng pagkakataon abot kaya sa lahat ng serbisyong legal. Kadalasan, kung sino pa yung may pinakakailangan ng manananggol, ay siya pa itong pinagkaitan ng pagkakataon dahil sa kahirapan. Kaya naman ang mga abogado dito sa Public Attorney's Office handang magbigay ng serbisyong legal free of charge. Ang bawat public attorney dito sa PAO nakakatanggap daw ng humigit kumulang 150 na kaso sa loob ng isang buwan. Kasama na rito si Attorney Don Dieta, graduate ng Ateneo Law. Your father inspired you, right? Very much. He was my very inspiration, the very reason, one of the biggest influence why I chose to become a lawyer. Well, he has a very good heart. You know, he was always open in helping people regardless kung may pera o wala. The fact na pupunta sa bahay namin ay dala isda. Minsan, thank you lang. Pero yung tatay ko, after matulungan yun, nakangiti lang. So sabi ko, wow, napaka-rewarding at self-fulfilling yung ganung klaseng trabaho. Kaya naman pagkatapos niyang pumasa sa bar exams noong nakaraang taon, hindi raw siya nagdalawang isip na sa Public Attorney's Office pumasok at magserbisyo. Actually, I enjoy working here. You know, I love interacting with clients, knowing their personal stories, and knowing the fact na pag nagtanong sila, may problema sila, tapos natulungan mo sila, especially when you answer the question at successful yung particular na case. Minsan pa nga sila nag-offer ng bayad. Sinasabi, no, libre ang servisyo namin dito. Sobrang overwhelmed sila sa pagtulong namin. And yun ang purpose namin fulfilling ang tumulong sa kapwa. Kung meron pa rin mga katulad nila Ari at Donna na naniniwalang maaari pang itama ang baluktot na sistema at hindi magandang imahe ng ilang mga abogado sa bansa, marahil hindi makatarungang isipin na wala ng pag-asa ang sistema ng hustisya sa ating bayan. Kaakibat na ng hustisya at ng propesyon ng abogasya ang salitang dangal. Pero kung ang mismong baluarte ng dangal ang nasasadlak sa maraming isyu na kumukwestiyon sa mismong kahulugan ng hustisya, wala tayong ibang aasahan kundi ang bagong henerasyon ng mga abogado para maipagtanggol at panatilihing marangal hindi lang ang propesyon, kundi ang buong sistema ng hustisya sa bansa. Patuloy na magbabantay sa mga isyu ng bayan, ako si Dano Tingkungko kasama sa iisang brigada. Nag-aaral tayo, hindi lang para matuto, kundi para maiangat din ang kasalukuyan nating mga estado.
patungo sa isang mas makatarungang lipunan. Sa pagkakaroon ng isang mas sibilisadong pamumuhay. Ngunit minsan, ang mas modernong kaalaman, kapag minalas-malas, mas nagdudulot din ng higit na kapahamakan. At sa ganitong mga pagkakataon, ang lagi pa rin nating kinakapitan, mga bagay na hindi man lubusang maipaliwanag ng rason at ng siyensya, nananatili pa rin nating lakas. Ito ang ating pananampalataya. Ako po si Jessica Soho. Magandang gabi.